Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga vlogger at mga kapatid. So muli ako po ito sa vlogger Brother Joel Padilla. At lubos po ako nagpupuri at papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito, tayo po patuloy na pag-aaral ng kanyang salita na po. So muli ko po ngayon, dalhin po natin at banal na kasulatan. Sa ganun, ito lang magpapatunay na yung aking nga pong sinasabi, pawang katotohanan lamang. So sa ating pagpapatuloy, tayo po muna manalangin. Samahan niyo po kami muli, Ama, sa ang pag-aaral. Nihiling po namin bigyan kami ng sapat na katalinuhan mula sa makikinig at magnunood. Umasa po kami ng banal na Espiritu na siyang gagawa sa aming buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya ang pong tagapagligtas. Amen. Ayan, so kumusta po kayo mga vlogger at mga kapatid sa inyo pong kanya-kanyang tahanan. So sa mga oras na ito, kung ako yung tatanungin, nasa mabuti kaming kalagayan. At tayo po magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Why witness? Bakit nga ba kinakailangan tayo maging mga saksi? Maganda po ang ating pag-aaralan at tayo po nasa huling bahagi na ng ating lesson ng buong sanglinggo. Ano po? At I'm hoping na meron po kayong mga natutunan po sa aking ibinahagi po sa inyo. Okay po? So, why witness? Tapos na po tayo doon sa atin pong mga pinag-aaralan. Ano po? Una ay to offer salvation. Pangalawa, to make God glad. Pangatlo, to grow. Pang-apat, to obey. And then last is for love's sake. Napag-aralan na po natin ito. Sa mga hindi pa po nakapagpanood ng mga una kong video, ipanoorin niyo po ito. Dahil naniniwala akong malaki ang tulong nito sa atin na maunawaan natin kung bakit nga ba kinakailangan tayo humayo upang maging mga saksi. Ayun po. So sa mga oras na ito, ay dito na tayo sa panghuli. Ano po? Na kung saan dagdag pag-aaral sa atin. So, tapos na po tayo sa to offer salvation, to make God glad, tapos na tayo diyan. At tapos na rin tayo sa to grow. Ano po? And then tapos na rin po tayo to obey Jesus' command. And then, ito po yung pinakalas natin. Tapos na rin po dahil sa for love's sake, ginagawa po natin lahat dahil nakaranas tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Kaya alang-alang sa pag-ibig, gawin din natin ito sa iba na sa ganoon sila din makaranas. So sa kahuli-hulihan po, ay ito po ang sinasabi mga ka-vlogger at mga kapatid. Maikling mensahe lang po ito pero umaasa po ako na meron po kayong matutunan dito. In the power of the Spirit, the delegate servants of Christ are to bear witness for the leader. Ano po? The yearning desire of the Savior for the salvation of sinners is to mark all their efforts. A gracious invitation, first given by Christ, is to be taken up by human voices and sounded throughout the world. Whosoever will, let him take the water of life freely. Alam nyo, magandang ito. Ito po'y makikita natin sa Testimonies for the Church, Book 9, Chapter 4, page 43, and then so on. Ano po? Nakita ko dito na sa pag-aaral ng lesson ay naunawaan na natin kung bakit tayo humahayo. Ano po? At ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin ay ito ang panahon na kailangan natin ng mga makasalanan na nakatanggap ng kapatawaran sa ating Panginoon Hesus. Nakatanggap ng pag-asa sa ating Panginoon Hesus. Napakahalaga din na ibahagi natin ito sa iba na kung saan sila din ay mga makasalanan. Ano po? Na kung saan magkakaroon din sila ng pag-asa sa nangako ng buhay na walang hanggan. Atin pong babasahin yung Revelation chapter 22 po, verse 17. Ito po ang pagkasabi. Dalhin po ninyo yung banal na kasulatan. Sabi po, at ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Ano po, kung inyo pong pag-aaralan nito, ang kasintahang babae, sumisimbolo ito sa iglesia ng Diyos na nananawagan na halika, ito yung panahon na kung saan manawagan din tayo sa iba na sila ay magkaroon ng pag-asa. Walang iba, hindi sa ating iglesia kundi sa ating Panginoon Hesus. Okay po? Palagi nating ididiin ang ating Panginoon Hesus na siya lang ay may-ari ng walang hanggang buhay. Ano po? Kaya napakahalaga yung ibahagi natin. At ang sabi din dito, sabi to, ang espiritu at ang kasintahang babae nagsasabi, halika. At ang nakinig naman daw ay magsasabi, halika. Nakita mo yung pasa-pasa na mensahe na nananawagan sila.
at ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay, which is si Jesus Christ yan. Alam niyo po, habang dumadaloy pa ang biyaya ng ating Panginoon Hesus sa atin at sa buong sanlibutan, gawin natin ang ating parte bilang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Gawin natin ang ating parte na kung saan tugunan natin ang sinasabi ng ating Panginoon Hesus. And everyone Seventh-day Adventist member, kung makakadala lang sila ng one soul every year sa isang member, what if kung dalawa tayo? Ay di dalawa na. What if kung tatlo tayo? Ay di tatlo na. Ay kung ipalagay natin, you have a 50 members in your church, what will it happen next? Di ka madadagdagan din ng 50. Alam niyo, matagal na itong in-explain sa bawat isa sa atin. Well, hindi ako nagfo-focus doon sa madadagdag. Ang focus ko is to share the love of Christ to others. And I hope and I know na kung saan nauunawaan mo ito. Kasi wala nang ibang pag-asa ang mundong ito. Hindi sa kung paano magkaroon ng mga gamot sa mga sakit. Hindi sa kung paano yayaman. Hindi sa kung paano sumikat. Hindi sa kung paano marami kang pera, marami kang sasakyan, famous ka. Hindi. Ang pag-asa ng mundong ito is to share the salvation that what Jesus did on the cross. And I hope na gawin natin ito. Hindi dito sinasabihan kung anong relihiyon meron ka. Once that you are a Christian, lalo tigit kung ikaw ay isang Seventh-day Adventist member, it is the time that we must involve total member involvement. At matagal na itong sinasabi sa atin na bago-bago na nga lang ang title ng atin pong tema for the whole year. But wala naman iba talaga is ang panawagan, maging involved tayo as a witness of Christ. At magiging witness tayo to those people who are surrounding from us, to those people who are in darkness, to those people who are in sadness, to those people who are in the midst of calamity, who are in the midst of problem, who are in the midst of depression. Alam nyo, isa sa mga problema yan ngayon, yung depression. Lalo tigit yung mga tao na walang sapat na hanap buhay. Sometimes, nag-iisip po sila ng mga bagay na kung saan they're trying to end their life para makalimutan na daw lahat. So sayang, kawawa sila. Mamamatay na lang sila. So my question is, are you willing to go and to be a witness to others? That's my question for you today. And God wants you to understand that He is waiting for you kung kailan tayo hahayo. And I hope na tulugunan natin ito. Why witness? Because nakaranas tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon Hesus. Kaya, pagpalain tayo ng ating Panginoon Hesus sa mga oras na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, natapos na po namin ang isang linggong pag-aaral. Salamat po sa mensaheng ito. Ito naway tumimo sa aming mga puso't isipan at maisa kabuhayan. Tulungan kami na magampanan namin ang gampanin bilang inyong mga manggagawa. Tinawagan niyo kami sa pagiging isang Seventh-day Adventist. Hindi upang dumami kami, kundi upang magpahatid din ng mabuting balita sa iba. Kaya kung ano man yung libre namin natanggap sa inyo na kaligtasan, tulungan kami na maibahagi din namin ito na libre sa iba. Pagharian kami mula sa simula ng aming misteryo. Magsisimula kami muli na kung saan kasama namin kayo. Na kayo ang nangunguna sa amin. Ayaw naming manguna kami sa inyo. Na ang Banal na Espiritu ang siya ilukob nyo sa amin mula General Conference to local church. Mula po sa mga miyembro sa pinakabata hanggang sa may edad. Use us, Heavenly Father, so that we can be able to go and to preach the gospel. There's no other than our Lord Jesus Christ. And to give those people na kung saan hopeless, those people who are in depression, to those people
who are a lot of problem in their lives, dear Lord. That's why we're asking for the outpouring of the Holy Spirit and help us to do as a witness of Christ. So thank you, the Heavenly Father, for always being with us. Thank you for giving us an opportunity to be a part of your ministry. And thank you for this opportunity that this kind of opportunity we must share also to those people. And those people who heard this, they can also have an opportunity to preach also to their loved ones, to their families, to their neighbors, or to those people who are encountering day by day. So, their Father, thank you, always being with us. And once again, forgive us of all our sins. This all I ask in the loving name of our Lord Jesus Christ, who died in the cross. Amen. So yan mga ka-vlogger, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panunood. Ako po ulit sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan po sa inyo ng isang kasabihan. Ang lahat ng ating pinag-aaralan, pawang mabawaliwala ang lahat kung hindi ka hahayo upang sa iba ay ipamulat ang katotohanan na ating natanggap sa ating poong may kapal. Maraming salamat po. Bye-bye.